Hello one by one! For today's video, pumunta ako sa palengke at for the healthy living na rin si Habi. Time check, 8:30 AM. Umalis ako sa bahay para pumunta sa palengke. And as always, maglalakad na naman tayo. Papunta sa destinasyon natin. Mainit sa daan pero pinili ko na wag na muna magdala ng payong. Tanong niyo bakit? Tinatamad kasi ako magdala. Siguro, after 15 minutes ng paglalakad, nakarating na rin ako dito sa palengke. Dumiretso naman ako sa lagi kong binibilhan ng mga gulay. At una kong tiningnan yung mga kamatis. Nagpapabili kasi si mother. Kumuha rin ako ng mga iilang piraso ng carrots. Gagawa kasi ako ng carrot salad. Dahil sa nahilig ako sa panonood online ng mga iba't ibang recipe ng mga salad, nawiwili ngayon ako sa paggawa. Itong mga pipino naman, gagamitin ko sila sa paggawa ng Korean cucumber salad. Nagustuhan kasi ni Habi yung ginawa ko last time, kaya gagawa ulit ako ngayon. Nagpabili nga rin pala ng green pea si mother, pati na lakatan na gagamitin naman niya sa pagluluto ng lelot o lugaw sa Tagalog. 70 pesos, 1 kilo pala yung nabili ko. Alam niyo ba na paalis na ako ng palengke, bigla namang nagpakita sa akin itong mga manggang biyakin. Tagal ko na rin gustong kumain ng mga mangga, kaya naman bumili rin ako ng isa sa mga ganitong mangga. Favorite ko yarn. Katapos kong bumili ng mangga, nag-decide ako na mag-tricycle na lang pauwi. Lalakad na lang sana ulit ako kaso medyo mabigat na itong mga pinamili ko. Kaya for the go na ako sa pagsakay sa tricycle. At para mabilis na rin ako makauwi sa bahay, baka hinihintay na rin kasi ako ni mother. Bago pa kasi ako umalis kanina sa bahay, nire-ready niya na yung mga sangkap sa pagluluto ng lelot. Baka hinihintay na rin ni mother yung lakatan na binili ko. Pag uwi ko sa bahay, dumiretso na ako dito sa kwarto namin ni Habi. Alam ko kasing ilipat ng lugar yung manual treadmill na hiniram ni Habi kay brother-in-law. Mabilis ko lang din nilinis itong working station ko na minsan tulugan din at ngayon magiging mini gym naman. Medyo nakaharang kasi yung treadmill dito sa daanan namin ni Habi. Kaya heto, nag-decide ako na ilipat muna siya. Oo, ako lang yung nagdesisyon, walang alam si Habi. Ayaw niya kasing ilipat dun sa place na gusto ko. Baka hindi rin daw magkasya o kaya naman magiging abala siya sa akin. Pero sa tingin ko, hindi naman. Hindi naman din kasi araw-araw nagagamitin yung treadmill. Siguro, pag walang pasok sa trabaho, dun lang namin talaga siya magagamit. At hindi naman siya talaga magiging sagabal sa akin dahil sa liit lang ng space na sinasakop ko sa daan. Kaya okay lang na nandyan siya. Tinawag at pinakita ko na nga rin pala kay Habi yung bagong pwesto ng treadmill. Nung una, approve sa kanya. Kaso napansin naman ni Habi na parang baliktad yung pagkakalagay sa kanya. Pati yung pwesto ng electric fan napansin niya. Sabi ko naman pwede namang ilipat yung way ng hangin ng electric fan. Pero yung pinaka-concern niya hindi accessible yung treadmill. Baliktad nga kasi yung pagkakalagay at kailangan mo munang dumaan dito sa kama namin. Kaya naman pinalitan ulit ni Habi yung pwesto niya. Yung mas magiging accessible na siya para sa amin. Di na namin kailangan pa na sumampa pa sa kama. Alam nyo nga pala, bukod dito sa treadmill, nag-start na rin pala kami mag-walking sa plaza nung isang araw. At balak namin, every weekends gagawin namin yon. Pero alam nyo ba, parang may iba akong kutob. Nakikita ko kasi na parang once every quarter lang namin magagawa yung walking. Pati itong treadmill, hindi ko alam kung magagamit ba talaga. Paano ba naman kasi? 1 hour bago nung exercise namin, nagpapahinga muna kami, naglalaro siya, ako nakahiga naman. Tapos ang ending nakakatulog kami. Tapos nagigising na lang kami ng 7 PM ganun. Bumili pa ako ng mga running shoes namin ni Habi para pang motivate. Kaso wala rin pala. Mga besh, pa-comment naman ng mga motivations para makapag-start na kami mag-exercise. That's all. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!